So narito po tayo sa ating tanim na labuyo. Isang kasi may nagtatanong po sa atin patungkol po dito sa ating tanim na labuyo, mga ka-farmers. So nagtanong kasi siya kung ano daw ang gamit natin na pangpataba sa ating siling labuyo. So sa video na ito sasagutin ko ang tanong mo, dahil ay siguro nagtaka ka sa ating tanim na napakayabong at napakatangkad. So marami po tayong mga ginagamit dito para sa pagpataba ng ating siling labuyo. At napakahalagang tandaan po natin na hindi lang po ang abuno or pangpataba na ang siyang nakabigay ng magandang tubo sa ating tanim, kundi marami pong application na mga gamit natin dito para ito po ay ma-maintain ang kanyang magandang pagtubo. So sa video na ito, wag na nating patagalin, sasabihin na natin. At bago po yan, huwag kalimutan i-like ang video. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow sa ating page. So rito na po, sabihin na po natin, kaya ang labuyo po natin ay masyadong mataba. Ito po ay inaabunuhan natin o nilalagyan natin ng abuno na like sa triple 14 at saka hinaluan natin ng 1846, and then may potash tayo na nilagay dito, and then ay mayroon tayong anong tawag nito, yung palagi nating dinidilig sa kanyang puno para po ma-maintain ang kanyang taba at magandang tubo at maiwasan ang pagkamatay ng sili. Yung gamit natin dito sa ibang video natin, sinabi na natin. So kung gusto nyo makita ang hetsura ng gamit natin dito na pangpataba, so maaari nyo tingnan sa mga past video natin, mga ka-farmers. So sabihin ko na, yung una, yung napakahalaga po na ma-maintain yung magandang tubo ng ating labuyo, ay napakahalaga po na i-apply natin yung Nitrabor, calcium yan. Yung Nitrabor ay calcium po yon. So napakahalaga. So calcium, Nitrabor and humus. Yung humus, hindi ko natandaan, basta humus siya. Soil conditioner. So kung gusto nyo makita, hanapin nyo na lang sa aking mga previous videos na mayroon tayong in-upload na patungkol sa gamit natin dito. And then tatlong klase po yon. Una-una Nitrabor, and then pangalawa ay yung soil conditioner or humus, humus, basta hindi ko natandaan, basta humus, i-search nyo lang sa kung mag-order kayo, i-search nyo doon sa example sa Shopee, yung humus, soil conditioner yan siya. And then yung pangatlo ay gamit natin yung Pongo Pre. Napakahalaga po yun, mga ka-farmers, kasi kapag hindi po tayo naggamit ng Pongo Pre, hindi yung sili natin mamamatay yun, hindi yung umabot sa ganitong hitsura. So marami po tayong mararanasan kung hindi po tayo nag-a-apply ng Pongo Pre. Napakahalaga po yun sa ating pagtatanim, So ayun ang pinakamahalaga, and then yung pang-spray natin. So ang tinatanong ng ating kaibigan ay yung pangpataba lang. So sinabi ko na una-una, triple 14 kailangan ay, so sabihin ko dito na bago kayo mag-abuno sa inyong mga tanim na like sa sili, kailangan yung sili ninyo ay nasa 1 month and half, ganyan old ang kanyang ating sili bago natin abunuhan, kasi hindi pwede na masyadong bata o ang term sa amin ay hubin pa, masyadong bata pa ang sili natin, abunuhan natin ng yung commercial, kasi pwede siyang magkaroon ng
pagsira ng kanyang mga roots, no? So advice ko sa inyo na 1 month and a half, no, old ang ating sili bago natin abunuhan ng triple 14. Kasama doon ang pwede din tayo mag-abuno ng nitrabor na ihalo natin sa triple 14, and then lagyan din natin ng ang tawag nito potash, no, pwede yan. Pero yung potash, kailangan maglagay tayo mga ka-farms ay kailangan yung sili po natin ay namulaklak na po. Ayun po ang sikreto, para po na kung sa ganon ay pampadami ng kanyang bulaklak, and then maproteksyonan ang kanyang mga talbos, titigas yung mga talbos niya, hindi po babasta kakainin ng mga uod, kasi and then mapigilan ang kanyang sobra na pagtaba ng kanyang ng sili, para po na hindi lalambot yung mga talbos niya, hindi po siya babasta kakainin ng mga uod. Yun po. And then ayun na po, sinasabi ko na ay ayun na po, pag mag-abono tayo, sinabi ko na 1 month and a half dapat bago abunuhan ng triple 14. Haluan po natin ng 18 para po na mas maganda din kung haluan nyo ng nitrabor, no? Yun na po. And then sa mga katanungan nyo patungkol po sa pag-i-spray, tingnan nyo na lang ang mga previous video natin. So makikita doon kung ano yung ina-spray natin dito para ma-maintain po ang magandang pagtubo ng ating tanim at maiwasan natin ang pagdami ng mga peste. So ayun. So sa pagdilig naman ng tatlong klase ng uri ng pangpataba na sinabi ko, ay kailangan interval kayo weekly, no? So kung matanda na ang sili nyo ay 2 months and a half or 3 months old, pwede na kayo mag every half months, no? Every 2 weeks, isang beses lang kayo magdilig, no? Halo po natin. So para makita nyo kung paano maghalo, yung mga paano maghalo, kung ano yung mga measurement, so panoorin nyo na lang sa mga past video natin, kasi mayroon tayo mga formative videos na napatungkol po kung paano tayo halo sa mga pangpataba. Ayun na po mga ka-farmers, at sana maintindihan nyo. So kung hindi mo pa naintindihan ang video na ito, panoorin nyo lang at hanggat na makuha nyo ang ating sinasabi patungkol po dito sa pagtatanim ng sili, pag-aalaga. And then yun na po ang masabi ko, at maraming salamat sa inyong panonood, at huwag kalimutan i-share ang ating video bilang papasalamat sa ating patuloy na hatid ng aral dito sa ating mga kasamahan na magtatanim ng gulay katulad ng sili. So maraming salamat. God bless.